si Benjamin, ang ikalabing-dalawang anak ni Yakot at Raquel. Ang bunso sa pamilya ay naging pilosopo at pilantropo. Ang sipi ng mga salita ni Benjamin na kanyang iniutos sa kanyang mga anak na sundin. Pagkatapos siyang nabuhay ng 125 taon, at sila'y kanyang hinalikan at sinabi kung paanong si Isaac ay isinilang kay Abraham sa kanyang katandaan. Gayun din naman ako kay Jacob. At dahil ang aking inang si Raquel ay inamatay sa panganganak sa akin, wala akong gatas, kaya't ako ay pinasuson ni Bilha na kanyang utusan, sapagkat si Raquel ay nanatiling baog sa loob ng 12 taon pagkatapos na maipanganak si Jose, at siya'y nanalangin sa alahayanan. May 12 araw na pag-ayuno, at siya'y naglihi at nanganak sa akin, sapagkat naman na mahal ang aking ama si Raquel, at nanalangin na makakita ng 2 lalaking anak mula sa kanya. Kaya't ako'y tinawag na Benjamin, sa makatuwid ay isang anak ng mga araw. At nang ako'y pumunta sa Egypto kay Jose, at ako'y nakilala ng aking kapatid, sinabi niya sa akin ano ang sinabi nila sa aking ama noong ako'y pagbili nila. At sinabi ko sa kanya, isinausaw nila ang iyong damit sa dugo at ipinadala. At sinabi, alamin mo kung ito'y damit ng iyong anak. At sinabi niya sa akin, ganon nga kapatid, nang hubaran nila ko ng aking damit, ay ibinigay nila ako sa mga Ismaelita. At sila'y nagbigay sa akin ng isang takip sa balakang, at ako'y hinampas nila at iniutusang tumakbo. At tungkol sa isa sa kanila na pumalo sa akin ng pamalo, sinalubong siya ng isang leon at pinatay. At ang kanyang mga kasama ay natakot. Gayun din naman kayo, aking mga anak. Ibigin ninyo ang Eba, Yahweh, haya ng langit at lupa, at ingatan ang kanyang mga utos na sumusunod sa halimbawa ng mabuti at banal na taong si Jose. At ang inyong pag-iisip ay sa mabuti, gaya ng pagkakilala ninyo sa akin, sapagkat ang may matuwid na pag-iisip ay nakakakita ng lahat ng bagay ng matuwid. Matakot kayo sa alahaya at ibigin ninyo ang inyong kapwa. Gaya ng hindi nila pagkakaroon kay Jose na aking kapatid. Ilang tao ang
nagnais na patayin siya at siya'y pinangalagaan ng alahayan. Sapagkat ang natatakot sa alahaya at umiibig sa kanyang kapwa ay hindi maaaring saktan ng espiritu ni Beliar. Yamang siya'y pinangangalagaan ng takot sa alahaya. Hindi rin siya maaaring mapasa ilalim sa pandarayan ng mga tao o mga hayop, sapagkat siya'y tinutulungan ng alahaya sa pamamagitan ng pag-ibig na mayroon siya sa kanyang kapwa. Sapagkat nakiusap din si Jose sa ating ama na ipanalangin niya ang kanyang mga kapatid na huwag iparatang sa kanila ng alahaya bilang kasalanan ang anumang kasamaang